Di ba nagkaroon sa live on air na parang banter between Professor Malutiquia and Claire Castro ng Presidential Communications Office. So, yung even Professor Malutiquia, after nagkaroon siya ng isa pang interview at naitanong yung yung banter nilang yan. Ang sabi ni Professor Malutiquia, she thinks Claire is doing the best role pagdating sa Bardagulan. Magaling niyang nagagawa yung role na yon, pero dalhin mo daw siya sa usapin ng datos. Yung mga datos, ilan ang percentage ng ganitong crime rate or yung kung ano mang mga datos pa meron tayo dito sa bansa, no? Babardagulin pa rin niya because doon siya magaling pero wala siyang datos. Kaya doon ako nanggagaling na sinabi kong ang kalakalawang na niya, ang ingay-ingay niya pa. 'Di ba? Yung dalhin mo sa datos, dalhin mo sa isang intelihenteng usapan, hindi niya kaya. Dadalhin niya yung kausap niya sa burak dahil doon siya magaling sa burak. Unang-una pa, yung Office of the Spokesperson, yung office ng comms ng Malacanang, hindi mo kailangan makipagbardagulan. At kung makikipagbardagulan ka man, may isasabi mo to, alam mo yung makakapagdebate ka ng maayos, makakapagsalita ka ng maayos in a nice way. At hindi yung bakyang-bakya. At hindi yung palengkera na atake. Pwede kang magsalita ng malumanay, pero malaman. Pwede ka ring mambara ng maayos, pero malaman. Hindi yung umpisa pa lang, agit ka na eh. Umpisa pa lang, palaban ka na. Maling-mali. Maling-mali at tama yun. Dapat sumailalim muna sa Comms 101 ang isang babaeng butangera, alinsulong na rin sa payo ni Professor Malutiquia. Tama, no? Kasi actually, Marlon, hindi ko na-appreciate yung mga press conference because you know for a fact, ako viewer lang ako, observer lang ako. I know for a fact na lahat ng sinasabi niya doon is no longer the words and the messages of the president. It's hers. It's her opinion. It's her stage. It had become her platform. Ang hindi ko naiintindihan dito, bakit nagtatanong pa rin ang Malacanang and even the MPC members, Marlon, ang tanong na nila, ano po ang masasabi ninyo? Hindi na sila yung napag-usapan po ba ninyo ng presidente kung ano ang solusyon sa ganitong mga bagay, blah blah blah. Because this is the downside of Marcos Jr. being tamad at hindi kasi siya komportable sa mga taong hindi niya kilala. Naniniwala ako. And non-performing president. Because Marlon, may wall yung mga tao na hindi makalapit sa kanya. Sino ang trusted niya nun, Marlon? Emerald, Franz, Gerald, and because these three kids... Kalimutan yung bultog. Wala naman laman din yan. Isa ring kalawang yan. Oh, well, talaga. Wala talagang laman. Sorry sa'yo. But never mind, mayaman ka naman na eh. Okay lang maging makalawang at actually, iyan ang makalawang kasi tahimik. Pero sa lahat ng makalawang, ito ang yumaman. Allegedly, Allegedly. Baka naman maglabas ako ng picture ng bahay mo. Baka hindi na allegedly. May security guard na yung bahay? Hindi ko alam. Allegedly yan. Na may vault, walk-in. Hindi natin alam. Well, anyway. Bago natin iwan yan. Ano ako lang yun sa Malacanang press call. Kahit nga paano pa mang MPC ngayon, medyo may anghang na ang tanong. Yung sabi kong alab, kahit pa paano, bumabalik na. Kasi kung papansinin natin, nung mga nakaraang buwan, ang nakikita lang natin na medyo matalas magtanong si Ma'am Eden. Diba? Pero eto, very recent, nakita natin yung paraan ng pagtatanong ng isang Ivan Merina ng GMA7. Kat Domingo. Asan ba si Kat ngayon? Sa ANC pa rin ba? PBS din, ANC. ANC, di ba? And nakita natin na kahit papano, may asim. And you know why? Sana ituloy nyo po yan at sana mag-alab panlalo kasi yan ang hinahanap ng taong bayan. At yan talaga ang trabaho
ng nasa ika-4 na estado, yung 4th estate. Ito yung mga media. You also know why kung saan nanggagaling yung ano nila, yung ngit-ngit. Yung ngit-ngit nila, Marlon. Wala silang, hindi nila nire-respeto yung kausap eh. Iharap mo dyan si Sir Bobby Tiglao. Baka magpasintabi yung mga yan. Pasensya na po, kailangan po naming tanungin ang bagay na to. Hindi eh. With Claire, ano ang sinasabi ng isang Kap Domingo? Hindi ho kasi pwedeng pabayaan na. Ang mga tao po na nagpapasweldo sa inyo, nagdidemand po ng katotohanan mula sa Malacanang. Ano po ang sagot? Di ba ganun? Ganun yung paraan ng pagtatanong? Para siyang sinampal ng magkabila, no? With matching pompiang. Tuwing! Diba? Kasi nga hindi mo nire-respeto yung tao. Pag nire-respeto mo yung tao, malumanay ang tanong mo at yung tanong mo pang matalino. Ito nga minsan ng mga media talagang nakikipagbardagulan na kasi joke time, sige, joke ka namin. Dog show ka namin. Ganun na lang eh. Pero bakit ba dati tayo na... Maliban sa maliban sa tingin natin na hindi nan siya nire-respeto ng ultimo media, alam na rin ng mga media na to na pinagloloko lang tayo ng tagapagsalitang ito, ng palengkeran ito. Ayun. Kaya gano'n na lang nila kumbarahin ngayon. Di ba? Marlon, ang kailangang katakutan ni Claire Castro dito yung pagdating ng panahon, pati mga anak niya hindi na siya nire-respeto. Look at what happened to the kids of Zaldico. 'Di ba? They call out their father na humarap sa kaso at ayusin dahil sila ang naapektuhan. And look at Zaldi now, trying to amend or to make amends at pilit niyang itinatama yung mali. Naghahabol siya ng panahon ngayon, ng oras, para kung ano man yung ibigay sa kanyang pagkakataon na mabuhay pa siya dahil dito sa kinasasangkutan niya, hinahabol niya para, sabi mo nga Marlon, di ba, nagsalita siya hindi para sa sarili niya para sa pamilya niya di ba, hinahabol niya whatever it is na oras na meron siya bago siya maunahan ng mga masasamang tao, hinahabol niya ngayon ng oras. Sana hindi umabot ng ganon yung isang butangera dyan, di ba? And speaking of Zaldico, no, kahapon ipinatupad na yung warrant of arrest laban kay Zaldico. Ang catch lang talaga, talagang maka-optics lang yung mga otoridad natin. No? Alam naman nila na nasa abroad, talagang pupuntahan pa nila. Well, kung proseso yun. Legally kasi, kung proseso baka may lawyer dito kasi yung pagkakaunawa ko, it's a legal process to serve your warrant sa last known address. Di ba ang last known address na nasabi? Kasi di ba nakatrapal na yung sa Green Hills? Green Meadows? Dito, alam ko meron din sa Dasmariñas. Hindi, yung parang nakatrapal, yung... Wala ba basta sa Dasma? Oo. Yun, parang na-pull out na yung mga gamit niya doon. And then of course, na-mention yung di ba, yung delivery ng mga luggages sa BGC house niya or condo, penthouse yata yun. So doon sinerve and they know na wala kasi parang nakasil yata yung ng door. Yung doorknob nakasil. So to serve the warrant, tapos at least pumunta sila doon even if knowing na hindi nila masaserve because sa legal process, kailangan merong attempt na sinerve sa last known address para naman magkaroon ng reason ng, tama ba, nag-note ako, ng return of warrant sa korte para ma-report nila sa korte na merong refusal to receive. And only then na merong refusal to receive and failure to serve the warrant, that he becomes now a fugitive to the sa laws or sa batas. So once na ito nga fugitive na siya, Marlon, pwede nang magkaroon ng legal means to cancel his passport at magkaroon ng coordination sa Interpol, tama ba? Baka mali ho ako, but then the clearest thing here is even if alam nilang hindi masaserve yung warrant, may attempt. Tinry talaga. Bilyong piso ang confidential fund ng Office of the President. Bilyong piso rin ang confidential fund ng ating mga otoridad. Pati NBI, milyon-milyon.
Pwede yan. Sige, ang tingin kasi talaga ng tao dyan, tama naman, kasama yan sa proseso. Pero ang tingin niya, para ipamedya nyo pa, optics na optics. Ang catch dyan, nagmumukha kayong tanga. Nagmumukha kayong tanga at pinagtatawanan lang kayo ng tao. Ngayon, sinabi ko, bilyon-bilyon ng piso ng confidential fund nyo, mano ba naman na dapat sa mga oras na to, ang inihahayag nyo na lang kung nasang bansa, saan ang location ng isang saldico. Saan nyo ba talaga ginagamit ang intelligence fund nyo? Sa bulsa. Ang catch pa rito, binubulsa. Sa bulsa, no? Ang catch dito, binibigyan nyo lamang ng dahilan. Hindi si saldico, binibigyan nyo lang ng dahilan yung iba pang mga kinasuhan para sila naman ang makatakas at sila naman ang makapag-divest ng kanilang, ma-divert nila yung kanilang mga ari-arian at pera sa bangko. Uy, sabi ni Mighty Tama. Hindi, oo nga ho. SOP nga ho yun. Kasi nga, you have to serve it sa last known address ng tao. So, sinerve naman ho. Ang atin lang, nagmumukha nga hong masyadong optic yung pagpapalabas. Kasi, well-publicized. Manuman lang statement na lang yung ginawa. And Marlon, prior to that, di ba, naglabas din naman sila, tama ba kung sa office nila Remulla, yung pagpapalabas na he was last known to be in Japan? Parang, di ba sabi, nasa Japan? O bakit? Well, now that there is a failure to serve the warrant, baka nga pwede na siyang, kung nasa Japan siya, ma-make aware na yung Interpol para pauwiin siya. Pero Marlon, no, nasa Japan, paano kaya yun? Ang lapit na niyan. At ang daming Pilipino sa Japan, ha? Nasaan siya doon? Sino ka-meeting sa Japan? Yun ang tanong. May ka-meeting daw sa Japan. Meron? Oh. Meron. Sa tingin mo ba? Tanong, si Amy Marcos ba ang ka-meeting sa Japan? Sabi ko, at pa. Amy Marcos. Hindi, ikaw, ano sa tingin mo? Babalik ba siya ng bansa? Tingin ko magtatago to. Tingin ko hindi na to lalabas. And Pam, sino naalala mo na talagang lumabas ng bansa na hanggang ngayon hindi nakikita? Sino sa isip mo? Joe Masison. Asylum. Nakakuha siya ng asylum sa Netherlands, di ba? Hanggang pinapauwi. Alam mo sino? Sino? Si Andy Bautista. Comelec! Oo, Comelec. Magkano ba ang nakulimbat ng isang Andy Bautista na dating Comelec chairman doon sa na kumita di umano sa Smartmatic kumpara naman sa nakulimbat ng isang saldico? Yun yung and kaya nga, yun nga yung... You mean to say, para ma-afford niyang hanggang ngayon, nandun siya sa ibang bansa? Oo naman, Pam. Hindi basta-basta ang maintenance mo, pagka nasa abroad ka. Lalo, kahit kung may bahay man siya, may property, malaking bagay sana. Ang problema, identify ng Estado. Ng mga otoridad, ng Estado. Kung meron pa mga ibang nakapangalan, pwede na siya magtago ron. Nasa na ngayon ang Andy Bautista, di ba? Dapat yun nga ang hinahanap din ng isang Bongbong Marcos. Ang problema, dahil nakinabang na rin naman siya sa Smartmatic at may bago silang kausap na pumalit sa Smartmatic, itong Miro, baliwala na rin, bye-bye na rin. Yung dating protesta na pinaglalaban niya, na di umano, tinalo siya ng isang Leni Robredo. Ngayon, going back doon kay Saldico, dapat si Saldico, alam na niyang pinaghahanap siya, dapat ilabas na niya yung iba pang detalye. Unang-una na lang, sabihin niya kung magkano ba ang inilabas na pondo para lamang mandaya nitong nakalipas na eleksyon. Sino-sino ang mga kongresista na nakinabang doon sa X, Tupad, and kung ano-ano pa, para lamang sa vote buying. Magkano rin ang inilabas na pondo ng Kongreso, magkano ang kinita ng bawat kongresista para lamang pirmahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung hindi mo gagawin to, Saldico, wala. Talagang kung hindi ka mabulok sa bilangguan, malamang sa malamang to, mategi ka.
Dahil wag nating kalimutan at alam mo to, ang kasabihan na dead man tells no tales.